Nagkasan ng pagdinig ang Senate Committee on Basic Education upang talakayin ang lumalalang krisis sa edukasyon, partikular na sa kakulangan ng mga silid-aralan dito sa Pilipinas. Iginit nitong si Senator Bam Aquino ang siya hong tumatayo bilang tagapangulo ng komite, hindi lamang simpleng kakulangan ng mga classroom ang problema, kundi konektado ito sa mas malalaking isyu gaya ho ng sira at lumang mga pasilidad, siksika ng mga estudyante at hindi maayos na sistema sa pagpapatayo ng mga paaralan. Batay nga sa datos ng Department of Education mga kabombo, kulang ang bansa ng humigit kumulang sa 165,000 na mga silid-aralan. Ngunit pinaniniwala ang mas mataas pa ang aktwal na kakulangan. Hindi pa kabilang hurito ang mga classroom na matagal nang hindi naayos matapos gawing evacuation center nitong mga nabaha at nalindol at ang mga classroom na may double o triple shifting ng mga klase. Ayon din sa ulat ng Education Commission o ito hong tinatawag na EDCOM 2, may 5.1 million na mga IEL learner o ito hong mga mag-aaral na napipilitang umupo sa pasilyo o mga nagsisilbing isla-isla ho ng mga silid-aralan dahil sa kakulangan ng upuan. Maraming hadlang sa pagpapatayo ng mga bagong classroom, kabilang ho dito ang luma at mabusising regulasyon, limitadong lupa lalo na sa mga urban area, at pagkakaantala ng pondo, kasama na rin po dito ang issue sa pagmamay-ari ng mga lupang dapat sana'y pagtatayuan. Ipinunto rin ni Senator Aquino ang malaking diferensya sa tinatayang halaga ng pagpapatayo ng classroom. Batay ho sa datos ng Department of Education, 2.5 million pesos kada silid-aralan, samantala sa datos naman ng Department of Public Works and Highways, tinatayang aabot naman ng 3.5 million pesos ang magagastos. Yan po'y may diferensya na mahigit 1 milyon. Nabahalang mababatas dahil noong 2024, 847 mga classroom lamang ang natapos sa buong Pilipinas. Git po ng Senador, ang maling paggamit ng pondo para sa edukasyon ay hindi lamang pagnanakaw sa kabanhon ng bansa, kundi pagpatay sa pangarap ng bawat kabataang Pilipino. Bakit hanggang ngayon mayroon pa ring bottleneck para sa paggawa ng classrooms? Panghuli, ayon sa EDCOM report, iba-iba rin ang presyo sa paggawa ng classroom. Yung presyo ng DepEd ay 2.5 million pesos, although aalamin natin yan sa araw na ito. Yung presyo ng DPWH umaabot ng 3.5 million pesos pataas. Bakit magkaiba ang presyo? At saan napupunta ang pera kung 847 classrooms lang ang natayo noong 2024? Yung pagwawaldas ng pera sa edukasyon dapat walang puwang sa lipunan natin. Dahil hindi lang eskwelahan ang yanakawan, kung hindi pangarap ng mga kabataan at mga pamilya na naghahangad lang na may anak silang makapagtapos. Kapag hindi ho natin mahanapan ng solusyon ng backlog ng classroom, we're looking at not just years, but decades. Siguro mahigit pa sa 5 presidente ang lilipas bago natin mahabol ang kakulangan na ito kung hindi ho natin itong mamadaliin at talagang bibigyan ng tama. Bahagi po yan ng pagsisiwalat ni Senator Bam Aquino sa kasalukuyan pong kalagayan ng mga classroom dito sa Pilipinas. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.